Pangalawang araw pa lang po ng January 2025, may matinding pasabog na po ang mga DDS. Mantakin ninyo, ngayon daw 2025, si Sara Duterte na ang magiging pangulo natin. Talaga nga naman kung makapagpakalat ng fake news ang mga DDS para lang bigyan ng pag-asa, ng lakas ng loob itong kanilang mga supporters. Si Sara Duterte, presidente sa 2025, 2024 pa lang, ginagawa nyo na yan. Sinusubukan nyo ng iyo po si Sara. Hindi naman kayo nagtagumpay. So saan kayo humuhugot ng lakas ng loob para sabihin na ngayong 2025, si Sara na ang uupong presidente? Ilang beses nyo sinabi yan noong 2024. Kesyo magrarally kayo at kinabukasan, meron na tayong bagong presidente sa katauhan ni Sara Duterte. 2025 na. Si Bongbong pa rin ang nakaupo. Pues, di bibigyan natin ng countdown yan. Mula ngayon January hanggang December kung magtatagumpay kayo. Ito po kasing balitang ito na panood ko kay Sir Mike Abe at ako ay natawa na lamang. Panoorin nga po natin itong maigsing video clip ni Sir Mike Abe. At ano ang masasabi niya sa nasagap niyang balitang si Sara Duterte na daw ang magiging presidente natin ngayong 2025. Panoorin po natin ito. Naku, hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan nito. Ako nagulat din eh. May minapanood ako, akala ko isa lang yung nagsabi, pero marami pala. At galing sa kampo ng mga Duterte. Galing sa kampo ng mga Duterte followers, supporters. Talagang bagong-bagong taon. Nagpapatawa kayo. Bagong-bagong taon, binabangungot kayo. Nangangarap kayo, gising, makabangungutin tuluyan. Bagong-bagong taon, nananaginip kayo. Abay, pinapalabas pa naman nila. Sara Duterte, presidente na raw. Magpipresidente na raw ngayong taong ito, 2025. Kaya nga ang tanong ko, bakit at paano? Ayan. Bakit magpipresidente si Sara Duterte ngayong taong ito at paano? Ay si Pangulong Marcos hanggang 2028. Si Sara Duterte hanggang 2028 din. Elected President and Vice President. Pero pinapalabas po ng kampo ng mga Duterte at ng kailang mga vloggers na hindi pa makamove on. 2 taon kalahati na, hindi pa rin nila matanggap na si Sara ay Vice President lang. Aba ngayon ay pinapalabas na dahil doon sa mensahe. Ano bang mensahe? Di ba ginamit ko isang araw? Wala naman sinasabi si Sara doon sa kanyang mensahe. Sabi lang niya, magkaisa, magtulungan, gano'n. Kayo ngayon ng gugulo, kayo ngayon hindi makiisa eh. Tapos ang dating kaagad sa mga message na yun ay bahagi na ng magpipresidente na si Sara ngayong taong ito, 2025. Ay wala namang election presidential ngayon eh. Ang election natin sa Mayo, midterm election. Election for 12 senador, congressman, party list, district congressman, at local official, governor down to councilor. Paano magpipresidente si Sara? Edi panaginip yan. Gumising kayo, baka bangunguting kayo. Kayo rin, bagong-bagong taon, hangad ko magandang kalusugan, nating lahat, mga Pilipino sa buong mundo, kasama ang mga DDS, mga troll at vloggers, at saka buzzer, huwag kayong manlinlang. Kaya ako ginawang topic ito, kahit na New Year talaga, ados pa lang mo dito sa Pilipinas, ay kasi panlilin lang yan. Binubudol na naman nyo yung mga tao, pinapaasa nyo, ipaliwanag nyo, paano magpipresidente si Sara ngayon? Wala namang eleksyon sa pampanguluhan. O anong gusto nyo palabasin? Mga aagaw kayo? 2 taon na kayo nang aagaw, wala naman kayo nangyari, wala naman kayo taga-suporta. Kahit nga bagong taon, kahit na sa pagsalubong ng bagong taon, nag-people power kayo, wala namang power. No people, no power. Saan? Paano, bakit, at paano? Yan po yung ating matinding at naglulumiyad na tanong. Bakit at paano? Anong paraan? Manghaagaw? Manggugulo kayo? Patatalsikin nyo si Pangulong Marcos? I-impeach nyo sa palagay ba ninyo? Kaya nyong i-impeach si Pangulong Marcos kung ano man ang kasalanan niya? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Yung inyong panaginip na maging presidente si Sara ngayon, may tuturing ko rin malabo pa rin sa sabaw ng pusit. Yung inyong sinasabing magpresidente ngayon, si Sara. Bagong-bagong taon kayo talaga. Magbago na kayo. Nangangarap ng wala kayo sa... Baka na, matulog muna kayo.
Baka sobrahan kayo sa hamon, baka nasobrahan kayo sa queso de bola, baka nasobrahan kayo sa spaghetti at saka kare-kare ng Pasko at Bagong Taon. Anong pinanghuhugutan nyo? Sa halip ng inyong, ang sabi ni Sara Duterte doon sa kanyang mensahe, magkaisa at magtulungan. Ang pinanghuhugutan nung ilang mga vlogger na aking napanood, actually may nag-forward sa akin, hindi naman ako interesado kasi makinig sa mga yan eh. Alam ko fake news, alam ko pambubudol lang. Sir, ano masasabi mo rito? Sir Mike, gano'n nga, dami nagpipm sa akin. Ano daw masasabi? So ito, parinig ko sa inyo ito sinasabi ni Vice President. Ito yung pinanghuhugutan daw na ang kanilang sinasabi, magpipresidente na ngayong taong ito. Meron ba sinabi si Sara Duterte rito sa kanyang message for New Year? Ito. Barakat. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kaya no? Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ako ay nakikiisa sa inyong maligayang pagsalubong ng bagong taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Sa ating pagsalubong sa bagong taon, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis, at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Magpabilin ako nga nahiusa kaninyo sa inyong mga pangandoy alang sa kauswagan ug kalinaw. Atong atubangon ang bagong tuig, uban ang paglaom na ang tanan natong mga kalisod ug mga paningkamot sa ngadto-ngadto makahatag og positibong kausaban. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Happy New Year sa inyong lahat. O yan, no? Pero ba sinabi si Sara? Wala naman eh. Yan, pinarinig ko sa inyo kahit ayaw marinig ng iba. Pero ba sinabi siya na siya magpipresidente na ngayong 2025? Meron ba siya sinabi na kahit katiting na siya ay magte-take over sa gobyerno? Meron ba siya sinabi na kanyang pababagsakin ng gobyerno? Parang wala naman. Eh sabi nga niya, pagkakaisa. Maging makajus. O, di ba? Ano yun? So, binabago, napakadali at napakahilig baliktarin ng mga DDS vlogger at mga Duterte supporters na para lilangin at paniwalain, bulagin sa paniniwala ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad sa paggamit ng social media platform na ito. Yung kanilang mga taga-suporta na ang pangalawang Pangulo ay magpipresidente na ngayong taong ito, 2025. Hindi ba nakakagimbal naman na balita yan? Ngayong 2025, iba na ang ating magiging presidente? Sa paanong paraan? Paano nila gagawin yun? Hindi nga sila magkaisa. Hindi nila mapuno yung kanilang mga DDS rally. Dahil lang ba sa sinabi ni Sara Duterte sa kanyang New Year's Eve speech na sinabi niya dapat magkaisa na? Sinong dapat magkaisa? Kayo mga DDS. Dapat kayo magkaisa kung talagang gusto nyong pataubin at patalsikin si Bongbong Marcos out of Malacanang. Dahil paano kayo magkakaroon ng pagkakaisa kung yung leader ninyo ay ayaw sa pagkakaisa? So ang hinihingan lang ba ni Sara Duterte ng pagkakaisa ay kayong mga DDS? Kasi kung siya ayaw makiisa sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, paano siya tatawag ng pagkakaisa? Kung kayo nga lang mga DDS tuwing magsasagawa ng rally sa EDSA, napupuno nyo ba? Nasaan na yung suporta ng mga DDS? Ilang beses na, as in, ilang beses nang nagtawag ng rally. Tapos ngayon, magpapakalat kayo ng fake news. Ano yan? Nililinlang nyo yung mga kapwa nyo DDS? Kasi wala naman ang maniniwala sa inyo. Hindi nyo mapapaniwala ang hindi mga maka-DDS sa inyong ipinapakalat. Sabi ko na nga sa inyo umpisa pa lang ng taon, patindi po ng patindi ang mga fake news na ilalabas ng mga DDS. Kasi wala na po sila mapanghahawakan, kundi ang magpalaganap ng maling impormasyon para hindi na mabawasan pa
yung kakaunti na lang na naniniwala sa mga Duterte. At bakit tayo maniniwala kay Sara Duterte sa pagtatawag niya ng pagkakaisa? Kung yung mensahe niya nung Pasko na sinabi niya matuto tayong magpatawad samantalang siya bilang Vice President ay hindi talaga makakapagpatawad. Ngayon, pagkakaisa ang kanyang hinihiling? You have to practice what you preach. Kung gusto mo ng pagkakaisa, mauna kang makipagkaisa sa gobyerno natin. As simple as that. At baka sakaling bumalik ulit ang suporta ng mga nalagas ng sumusuporta sa mga Duterte. At kayong mga nagpapakalat ng fake news ng mga DDS, kawawa naman kayong mga nilalang. Napakadali pong i-debunk yung inyong mga ipinalalaganap na maling impormasyon. Hindi ba kayo kinikilabutan? Magbago na kayo, bagong taon na. Sa bagay, yan naman talaga na ang pangahawakan nyo. Para maipakita na malakas pa rin kayo, patuloy kayong magpapakalat ng fake news para nga naman yung natitira nyong mga supporters ay hindi mawalan ng paniniwala sa inyo. But sad to say, nalalagasan na po kayo ng mga believers and supporters. And that, sa pananaw ko, is the truth. Kasi kung hindi totoo yan, matagal nyo nang nasipa si Bongbong Marcos out of Malacanang kung talagang nagkakaisa kayo. Dapat kasi ang pagtuunan nyo ng pansin ay ang nalalapit na impeachment trial ng inyong idolo. Hindi ito ipapakalat nyo na siya na ang magiging presidente ngayong 2025. O baka yan ang strategy ninyo. Dapat nyong iupo si Sara Duterte ngayong 2025 para maiwasan na siya ay matanggal sa pwesto through impeachment. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Dahil alam nila na magkakaroon ng impeachment trial, dapat harangin na nila, unahan na nila, dapat maiupo na nila si Sara Duterte bilang presidente. Hindi nyo naisip yung puwersa ng mga Marcos loyalist at hindi lang mga loyalista, kundi ang majority ng mga Pilipino na ayaw na ng gulo. Sa tingin ninyo, susuporta sila sa inyo? Susuportahan nila ang isang tao na hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng bayan? Napakasimple lang. Ipaliwanag mo lang. At kung makatotohanan ang iyong pagpapaliwanag, di well and good. Pero hindi Nagmamatigas ang idolo ninyo at hindi magpapaliwanag kung saan niya dinala yung pera ng bayan. So ano ang iisipin natin? Pababayaan na lang natin. O sige na, pagbigyan na natin. Si Sara Duterte naman yan Vice President naman natin yan Pero hindi na po ganun Kung mangyari yan sa presidente natin, na kung kailangan niya magpaliwanag, tulad ng sinasabi ni Sara Duterte, na busisiin din daw ang confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nagsalita na yung ating mga leaders at sinabing yung ng report ni BBBM sa kanyang confidential funds ang isa sa pinakadetalyado na nakita nila sa pagre-report ng ginastos ng pera ng bayan. Pero hindi nila matanggap yan, kaya kung ano-ano pa mga kasinungalingan ang kanilang ipinalalabas. Pero sorry na lang po, hindi po kailangan pusisiin ang confidential funds ni President Bongbong Marcos. Unang-una, siya po ang presidente natin. Kaya dapat talagang malaki ang kanyang confidential funds. Yung isa dyan na sinasabing spare tire lang daw. Pero kung makahingi ng budget sa ating gobyerno, akala mo wala nang bukas sa paggasta. Kaya susubukan muli nila ngayong taon na to na magsagawa ng people power para patalsikin si President Bongbong Marcos in the hope na this time, dahil sa nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte, maawa sa kanya ang mga tao at kumampi sa kanya. Sorry po, hindi po ganun ang sitwasyon. Mas marami na po ang namulat sa katotohanan na dapat may panagutan si Sara Duterte sa taong bayan. At huwag niyong babaliwalain ang puwersa ng majority ng taong bayan. Kasama na dyan ang mga loyalista, ang mga hindi pro-BBM, pero ayaw na natin ng gulo na kailangan natin magkaisa kung gusto talaga natin na umunlad. Hindi tulad ng fake na panawagan ni Sara Duterte, pagkakaisa daw, samantalang siya, hindi niya magawa makipagkaisa. You have to practice what you preach. So, simulan po natin ang countdown.
January to December of 2025, magtagumpay kaya itong kampo ni Sara Duterte na gawin siyang presidente ngayong taon na to? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.